Hi guys, lalo-lalo na yung mga ka-OFW natin dyan. Yung matinding nangyari na naman guys sa Kuwait. Isang Pinay OFW ang binaon sa garden, pinatay ng isang Kuwaiti citizen. Ayan, yung nakarang vlog ko guys. Ang Pinay naman ang nakapatay sa alaga niya, ang bata. Ngayon, OFW yung Pinay naman ang napatay nung Kuwaiti. Grabe nangyayari dyan sa Kuwait, no? Ayan, base sa mga napanood ko sa TikTok, sinumbong yata na yung suspect, nakakulong na nung kapatid. Tapos may tatlo pa palang kasabwat, so nakakulong na rin yata. Ayan, base sa mga napanood ko guys, nagka-diskusyonan yata yung Pinay tsaka yung amo. Tapos na physical niya, aksidenteng napatay niya. So binaon yata sa garden. Bago matapos to ng taong guys, halos 2 months na raw natagpuan yung kababayan nating nawawala. Ayan, base umuusad na yung investigation, nasa authority na. Ang gagawin na lang natin, reaction bilang OFW, ano ba yung mga cause o solution para di na maiwasan yung nangyaring ganyan. Ito kasi nakikita kong cause. Minsan yung ugali, yan, may yung mga amo natin may ugali yan guys. Kahit tayo may ugali rin. Ugali natin sa Pilipinas. Tapos nag-OFW tayo. Minsan hindi magkaintindihan sa ugali. Anong solusyon? Yung mga manner. Minsan kung may manner tayo sa Pilipinas, lalo pag mainitin yung ulo, tapos yung mga Kuwaiti mainitin rin yung ulo, dapat hindi yan hindi na muna bigyan ng worker, or yung worker naman mainitin ang ulo, wag na munang papuntahin sa ibang bansa. Number 2, sa work. Yan, nagkukos ng away nyo yung work. Siyempre, napakahirap nga yung work bilang isang kasambahay. Anong gagawin natin? Iwasan mo ng ibenta yung, halimbawa, hindi nagkaunawaan. Minsan kasi isinasalin sa ibang amo or binabalik sa agency. Ang maganda niyan, ibalik na lang sa government natin, sa polo. Kasi hindi mo alam yung susunod mong amo kung yung ugali sa work. Minsan. Yan. Number 3, religion or kultura. Magkaiba kasi tayo ng kultura guys. O paniniwala. Minsan nag-aaway kayo sa paniniwala. Diba alam nyo naman, karamihan sa Pilipinas Christian. Sa Middle East karamihan Islam. Kaya minsan sa reliyon di sila nagkaunawaan o kultura. Kaya ang magandang solusyon dyan, mas maganda talaga yung kareliyon na nila yung padala niya natin. Kung hindi man, meron naman kasi dito guys sa Middle East, may mga amo ditong foreigner o hindi lokal. Yun, pwede yun. Mga Christian. Or may mga ibang reliyon naman dito, or reliyon dito na nag-a-accept sila ng Christian. Yung accepted lang kasi minsan guys, mahirap talaga pag magkaiba paniniwala nyo. Nararanasan ko yan. Kaya kailangan marunong kayong bumasa sa amo nyo. Number 4, not in a normal condition. Yung amo nyo minsan, baka PWD o special o hindi siya normal. Minsan problema ng OFW yan guys. Baka yan pa maging cause. Kaya ano bang magandang solusyon? Talagang isala ng OWA o ng Pilipinas na yung magiging amo ng mga Pilipino normal. Baka naman may tama. Maraming ganyan guys. Porkit mayaman lang, tapos diba hindi natin makontrol yun. Kawawa lang yung magiging OFW doon.
Then in the last ko na lang guys, baka nare-racist tayo guys. Kasi yung mga katulong raw mga modern slavery, baka tingin nila matataas sila kontra sa atin, mayayaman sila kaya tayo pumupunta dito. Yan. Kaya nga, pinakasolusyon dyan, talagang iwasan na yung full-time na katulong sa bahay, di ba? Kailangan talagang ayusin ang agreement ng both country na kung pwede on-call na lang yung mga katulong. Di ba? Or palitan. Kasi kung nag-i-stay sa bahay guys, naaabuso. Yun lang man nakikita kong cause at solusyon guys. Kasi nakikita ko yan bilang OFW sa tagal ko nang nag-oobserba. Para di na maulit to guys. Yun lang, bye bye.